Kinabukasan, pasado 10:00 na, noong magising si Lino. Akala niya ay mag-isa na lang siya sa silid. Pero noong imulat niya kaunti ang kanyang mga mata, ay nakita niyang naroon pa si Rosalia sa tabi niya. Niyakap niya iyon at hinalikan sa noo dahil babangon na sana siya. Pero laking gulat niya noong kumapit iyon sa kanyang bato at tinawid ang distansya ng kanilang mga labi. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang magpatianod na lang kung ano ang nais ng magandang dilag. Matagal-tagal na rin na hindi nila nasusolo ang isa't isa. Kaya't sinulit din nila ang oras nila nang sila lang. Noong matapos sa pagpaparamdam ng pagmamahal, ay sinabi ni Rosalia, "Anong oras na kayo nakauwi?" 3:00 na yata iyon. Nakatulog kami pareho ni Tingting sa paghihintay ng mga aswang na dumating. Ha? Bakit aswang? Akala ko ba isang aswang lang ang dumadaan rito? Yun din niya ang akala ko eh. Pero 3 silang dumating. Ang sabi pa, kasama raw itong San Juan sa teritoryo nila na kanilang kinukuhanan ng pagkain. Kumusta naman ang laban? Wala bang nakatakas? Wala naman, kaya sa tingin ko, ayos na ang lugar na ito. Pwede na tayong tumuloy mamayang hapon sa San Agustin. Oo nga, sige tara, bumangon na tayo, nagugutom na ako eh. Si Roulette ba, dinaanan mo sa kwarto natin nung pagka-uwi mo? Oo, gising pa siya noong pumasok ako roon, nanonood ng series. Mabuti at hindi ka hinila, natabihan siya. Inaya nga ako na doon na matulog. Siya na raw bahala mag-asikaso sa akin. Pero sabi ko sobrang antok na ako. Tapos iniwan ko na rin agad. Okay sige, mauna ka na sa baba. Magliligpit lang ako nitong pinagtulugan natin. Okay, sagot ni Lino at nauna nang lumabas ng kwarto at bumaba. Pagkarating niya sa baba ay naabutan niyang naroon si Tingting sa lamesang kainan. Tulala na nakatitig sa mug na may kape. Sabi ni Lino, "Oh, kumusta ka, Ting?" "Ayos naman, Kuya Lino. Mahimbing naman ang tulog ko. Kagigising ko lang din." "Siya nga pala, Kuya Lino. Anong oras tayo aalis ngayon?" "Mamayang mga 3:00. "Ha? Paano yun? Umaga na raw natulog si Roulette, sabi pa ni Aling Sally. Dahil nag-almusal pa nga ng 6:00 bago nagsabing matutulog na. Wala pa raw tulog dahil nanood ng series." "Naku, pasaway naman itong si Roulette. Alam nang malayo ang misyon natin, tapos nagpuyat pa pala ng sobra." "Bakit? Hindi ba kayo magkakasamang natulog?" "Hindi, doon kami ni Rosalia natulog sa dulong kwarto. Iniwan namin si Roulette sa kwarto namin. Abala kasi sa panonood ng series eh. Pero hindi ko akalaing manunood siya hanggang umaga." "Hayaan mo na, Kuya Lino. Di bumawi na lang siya ng tulog sa biyahe. Matagal rin naman ang biyahe, di ba?" "Oo, Ting. Pwede naman yun. Kaso, hindi quality ang tulog kapag nasa tumatakbong sasakyan. Kasi magalaw. At kahit tulog ka, ramdam mo pa rin ang paligid, lalo na ang makina at kalsada. Kaya parang umiidip lang din ang pakiramdam noon." "Oo nga, Kuya Lino, tama ka. Pero anong magagawa natin? Kahit naman ipagpabukas natin ang misyon, manunood lang din ng series yan mamayang gabi hanggang bukas. Di same scenario lang din." "Hayaan mo na yun, Ting. Tatanungin ko na lang siya mamaya kung kaya niya na ba. Dahil kung hindi, edi pagpapaliban nga natin ang misyon, bukas na lang." "Okay, sige." "Ting, sino mama mo pala, nasaan?" "Umuwi na daw, kaninang mga 7:00, sabi ni Aling Sally." Si nanay, nasaan?" "Kakaakyat lang. Naligo yun sa dagat ng mga 1 oras siguro mahigit. Kasama niya sina Gabriel, Tinay at Mariposa. Kakaakyat lang nila para magbanlaw at magbihis." Okay." Tumayo na si Lino at lumapit sa kusina
upang magtimpla na rin ng kape nila ni Rosalia. Pagkabalik niya sa lamesang kinakainan ni Tingting, ay saktong kakababa lang din ni Rosalia. "Rosalia, ito na ang kape mo. Ipinagtimpla na kita." "Salamat, mahal." "Ting, anong inalmusal mo?" "Hindi pa ako nag-aalmusal, Kuya Lino. Nagpapawala pa ako ng antok kaya ako nakatulala rito." Inalis ni Lino ang takip na bilao sa gitna ng lamesa. Doon niya nakita ang mga transparent na Tupperware. May sinangag na kanin, may pritong itlog, pritong tuyo at luncheon meat. Sabi ni Lino, "Narito naman pala lahat ng pang-almusal. Tara, magsikain na tayo. Sabay maligo na rin sa dagat para mabuhay ang diwa." "Ako na ang kukuha ng mga plato, mahal." Wika pa ni Rosalia at kumuha ng 3 set ng plato, kutsara at tinidor. Nagsimula na silang mag-almusal. Ilang saglit pa ay bumaba na rin sina Aling Sally at ang iba pa. Sabi ni Lino, "Nay, anong ulam natin para sa tanghalian?" "Blue marlin, anak. Nakabili si Papa mo kanina sa dumaong na mangingisda. 6 na kilo iyon mahigit, 1 piraso lang. Kaya marami akong putahe na gagawin roon. Binadalhan ko na rin ng sariwang isda sila Terry para bahala na rin silang magluto roon." Ayaw na kasi magpapigil, umuwi na talaga. Ayos na raw sila. Hindi naman daw sila na trauma kahapon dahil nakita ka nila kaagad. Nawawala raw ang takot nila kapag nakikita ka nila dahil alam naman nilang hindi ka papayag na may mangyaring masama sa kanila. Kaya ayos na daw sila at magbubukas na agad ng tindahan pagkarating. Nagsabi na rin daw si Manuel na magpapapwesto ng tanod hindi kalayuan sa tindahan para mabantayan ang tindahan. Pati na rin ang bahay nila Manuel. "Ah, ganun po ba? Mabuti pala at hindi sila nagkatroma." Ano pong luto ang gagawin mo sa isda, Nay?" "Gagawa ako ng kinilaw, tapos dinuwa, yung sinabaw ba? Mag-iihaw na rin ako at magpiprito. Para yung prito ay para bukas na. Lulutuin ko bilang sweet and sour." Sabi naman ni Tingting, "Naku, ang sosyal ng luto ni Aling Sally ah. Siguradong masarap yan at hindi pa ako nakakatikim ng ganong luto." "Hayaan mo, Tingting, at makakatikim ka na bukas. Basta ngayon ay samantalahin muna natin ang pagiging sariwa ng isda. Kaya sinabaw, kinilaw at inihaw na muna tayo." Sabi naman ni Tingting, "Ayos na itong almusal ko. 1 cup lang para mas marami ako makain mamayang tanghalian." Sabi rin ni Lino, "Ako rin, hindi na ako magdadagdag ng kanin. Babawi na lang ako mamayang tanghali." "Siya nga pala, Nay. Pwede niyo ba kaming ipaghanda ng babaunin namin? Panghapunan kasi mahaba ang biyahe namin. Baka bukas ng tanghali o bukas ng hapon pa ang uwi namin. Sa kabundukan kasi ng San Agustin ang misyon namin mamaya. Hindi pa kami sigurado kung gaano kalayo ang paglalakbay." "Tingting, huwag mo palang kalimutan magdala ng gamit panluto ha, lalo na bigas." "Oo, Kuya Lino, maliligo lang ako tapos paghahanda na ng mga dadalhin ang aasikasuhin ko." "Okay, sige. Rosalia, mga armas naman ang asikasuhin mo ha. Hindi ko maaasahan si Roulette ngayon dahil umaga na raw natulog. Pinaglamayan talaga ang panunood ng series eh." Sabi naman ni Rosalia, "Iyon talaga ang dahilan kaya ako lumipat ng kwarto. Kasi nahahawa ako sa panunood dahil maingay ang sound ng laptop. Kaya nadadami ako manood na rin." "Yun nga eh, kaya puyat siya. Ewan ko kung sapat na ang tulog niya kung gigisingin natin siya mamaya ng 2:00. 3:00 tayo aalis. 4 na oras mahigit ang biyahe natin papunta ng San Agustin. Kaya kailangan umalis na tayo kahit 3:00. Kung kaya nga lang ng mas maaga pa ay dapat agahan pa natin eh." "Oo nga no." Pagsang-ayon ni Rosalia. Sabi naman ni Tingting, "Hayaan nyo na, Kuya Lino. Magpapak na lang ako ng maraming baon para ayos lang kahit abutin tayo ng 2 araw sa bundok." "Okay, sige Ting, tama yan.
Apat naman tayo na magbibitbit ng mga dadalhin. Matapos makakain, ay nagsabay-sabay na sa pagpunta sa dagat sina Lino, Tingting at Rosalia. Panay ang langoy nila dahil nagpapakondisyon ng resistensya. Lalo at malayong bundok ang aakyatin nila kinahapunan. Makalipas ang mahigit 1 oras na paliligo ay nagsiahon na sila. Sabi naman ni Aling Sally, "Akala ko magtatagal pa kayo sa paliligo. Ipapasundo ko na sana kayo dahil luto na ang sinabawang isda para makakain na rin kayo kaagad at makapagpahinga." Sabi naman ni Lino, "Sige po, Nay, magbibihis na rin kami agad para makakain na. Kailangan makatulog pa kami ng kahit 1 oras bago umalis para naka-full charge." Agad na nga silang nagbihis at nagsiupo na sa hapagkainan. Nauna nang kumain ng lahat dahil 2 naman ang mahabang lamesa roon, kaya ayos lang na mag2 batch sa pagkain. Matapos makakain ay agad nang naghanda si Tingting ng mga babaunin nila. Si Rosalia naman ay ang mga baril at bala ang inihanda. Si Lino ay pumasok sa kwarto. Isinara niya ang mga bintana at nag-blackout curtain para makapagdebosyon muna kahit kalahating oras bago umalis para sa misyon. Bago mag-alauna ay nagsitulog silang 3 sa kani-kanilang mga silid. Sumapit ang 2:30, nag-alarm na ang cellphone ni Lino kaya nagising na sila ni Rosalia. Si Tingting naman ay ginising na ng asawa niyang si Tinay dahil naroon lang naman iyon sa tabi niya, nakabantay habang naglalaro ng cellphone at inaabangan ang oras kung kailan niya gigisingin si Tingting. Nauna nang nakababa sina Lino at Tingting. Si Rosalia naman ay dinaanan pa si Roulette sa kwarto. "Roulette! Roulette! Gising na! 2:30 na oh! Bakit kasi nagpaumaga ka sa panonood ng series? Ayan tuloy, kulang na kulang ka sa tulog." "Uy! Ano ba? Gumising ka na, aalis na tayo." "Naantok pa ako eh," sagot pa ni Roulette. Pinatay na ni Rosalia ang aircon tapos binuksan lahat ng bintana. Kaya biglang uminit ang kwarto at naging sobrang liwanag. Lalo at nakatutok na roon ang araw kapag hapon na. "Rosalia, 15 minutes pa. Iidlip lang ako saglit." "Wala ka ng 15 minutes dahil kulang na nga tayo sa oras. Sige na, bumaba ka na. Kailangan mo na maligo at kumain. Bumawi ka na lang ng tulog sa sasakyan habang nasa biyahe tayo. Matagal naman ang biyahe natin, di ba? Tara na." Wika pa ni Rosalia at inalalayan na sa bewang si Roulette hanggang sa maibangon. Halos pikit pa ang dalagang si Roulette noong umupo iyon sa lamesa. Agad naman iyong hinainan ni Aling Sally. Tapos sabi ni Aling Sally, "Kayo ba, Rosalia? Hindi kayo magmimerienda ng kanin? Malayo ang biyahe nyo." Tinignan ni Rosalia si Lino. Sabi naman ni Lino, "Nay, babaunin na lang namin ang pagkain na para sa snack. Bale, 2 set ng pagkain na ang dadalhin namin. Kakain kami pagkarating ng San Agustin bago kami maglakad. Tapos yung 1 set naman ay para na sa hapunan ng mga 9:00 ng gabi." "Okay, sige anak. Mabuti na lang. Napakarami ng sinaing ko dahil isinama ko na ang panghapunan sana namin. Pero sige, ipapadala ko na lang lahat sa inyo. Magsasaing na lang ako uli para sa hapunan namin." "Salamat po, Nay," sagot naman ni Lino. Naghilamos lang siya at nagbihis na. Si Rosalia naman ay nagtimpla na ng brewed coffee sa kanyang malaking thermal tumbler. Kahit 12 oras ay mainit pa rin ang inumin kapag doon inilagay. Noong matapos makakain si Roulette ay agad na rin iyong naligo at naghanda na. Kumuha si Lino ng 4 na Red Bull sa freezer tapos 1 banig na vitamins na Pharmatone.
Alam niyang hindi sila 100% pagdating sa pisikal na lakas dahil kulang pa sa tulog, pero mapupunan iyon noong Red Bull at vitamins. Kagaya noong ipinainom sa kanila ni Magnus sa misyon nila sa Bohol. Pagkasakay ni Roulette sa sasakyan ay sabi ni Lino, "Ano, kumpleto ka na, Roulette? Yung tablet at laptop mo, dala mo? Baka naman lobat." "Oo, narito na. Pareho itong full charge dahil isinaksak ko naman bago ako natulog." "Okay, good. Nay, Tay, aalis na po kami. Kayo na bahala rito ha. Papuntahin nyo na lang din si Dodong rito para may dagdag kayong bodyguard." "Oo anak, pupunta yun rito mamaya kapag pumunta rito si Maribeth." "Okay, sige po Nay, aalis na kami." Sagot ni Lino at pinatakbo na ang sasakyan. Si Lino na muna ang nagmaneho dahil nasa kondisyon ang pakiramdam niya. Samantala si Rosalia ay mukhang inaantok pa dahil panay ang hikab. Nagsimula na nga ang kanilang mahabang biyahe papunta ng San Agustin. Bago natin ipagpatuloy ang bahagi nila Lino, ay atin munang dalawin ang sitwasyon ni Nicolas at Mancio sa isla ng Naranjo. Siya nga pala mga katribo, nire-upload ko na ang isla ni Peligro para ma-refresh kayo sa mga kaganapan at mga tauhan roon dahil ang sunod na misyon ni Lino ay doon mismo sa isla ni Nicolas sa Naranjo. Matapos magamot ni Nicolas ang dalagitang sinapian ng engkanto, ay naglakad na nga sila ni Mancio papauwi habang nag-uusap. Pagkarating nila sa bahay ng kuya ni Mildred na si Mang Gusting ay sabi ni Mancio, "Ano, alis na tayo?" Sabi naman ni Mildred na asawa ni Mancio, "Saan tayo pupunta? Di maghahanap ng lupang bibilihin natin na pagtatayuan ng bahay. Kailangan magkatabi o magkatapat lang ang bahay natin kina Baykulas para madali natin silang mahahatiran ng pagkaing niluluto ko." Sabi naman ni Fami, "Iyan talaga ang pinakagusto ko, Mancio, sa lahat ng benefits. Na maging kapitbahay ka namin dahil sa pagiging mahilig mong magluto." Sabi naman ni Mancio, "Anong silbi ng pagiging magaling ko magluto kung walang ibang makakatikim maliban sa aming dalawa ni Mildred? Kaya gusto ko rin na madalas ko kayong mahatiran." Sabi naman ni Fami, "Di tara na pala, maghanap na tayo ng lupa dito lang din sa bayan." Nagsimula na nga silang maglakad-lakad at kumakausap si Kulas ng mga matatanda na taga-roon lang din sa bayan. Bago sumapit ang tanghali ay may nakausap na sila na gustong magbenta ng lupain. Doon din iyon sa may dulong bahagi ng sentro. Malawak ang lupain na magkatabi at may ilog sa unahan na babagtas hanggang sa dagat. Sabi ni Kulas, "Pwedeng-pwede na ito, Bay Mancio. Magkatabi ang bahay natin. Tapos may malinis pa na ilog sa likuran. Ang ganda talaga ng lokasyon na ito." Habang nag-uusap sila sa labas ng bahay, ay lumabas ang mag-asawang nakausap nila. Pumasok kasi ang dalawang matanda upang pag-usapan ang presyo nila sa kanilang lupain. Naroon din kasi ang kanilang bahay na gawa lang sa light materials. Sabi pa ng matandang lalaki, 80,000 bawat lote. Hindi na kayo lugi dito. 2 lote yan na malalapad at mahaba." Sabi naman ni Kulas, "Baka pwede pong 150,000 yung dalawa na." Tumingin yung matandang lalaki sa asawa niya. Tumango naman ang babae. "Sige, payag na kami. Kailan nyo ba babayaran?" Sabi naman ni Kulas, "Kung mapapagawan po natin ang dokumento ngayon, di ngayon na rin kami magbabayad. Pwede pa tayong humabol sa abogado. Mag-aalas 11 pa lang, may oras pa." Agad namang sumang-ayon ang mag-asawa at sinabing magbibihis lang sandali. Dahil pupunta na sila sa abogado, dala ang kanilang mga dokumento ng lupa. Sabi naman ni Kulas kay Mancio, "Bay Mancio,
Pahiram muna kami ng 75,000 dyan ha. Nasa bahay ang pera namin eh. Oo bay Kulas, walang problema. Ilang saglit pa ay lumabas na ang mag-asawa at magkakasama na silang naglakad patungo sa opisina ng abogado. Habang naglalakad ay nagsalita si Kulas. Mang Gaston, bakit nyo po ibibenta ang lupain nyo? Ganito kasi yan Kulas. Nasa Maynila na nagtatrabaho ang dalawang anak namin. Nakabili na rin sila roon ng sarili nilang bahay. At gusto rin nila na doon na kami manirahan para makasama namin sila. Gusto rin namin makasama ang aming mga apo. Maikli lang ang buhay para manatili ng matagal sa probinsyang ito na malayo sa mga anak at mga apo. Kaya doon na kami maninirahan, permanente. Baka hahanap na lang kami ng mapagkakakitaan roon gamit ang perang ibabayad nyo sa amin. Basta, ang bilin ko lang sa inyo, huwag nyo puputulin ang mangga sa likuran. Malakas yan magbunga dahil may nakatirang elemento. Pero, albularyo ka naman, di ba? Mukhang wala kang dapat ipag-alala kung kaya mo naman silang kausapin. Kami kasi ay maingat. Hindi kami basta-bastang tumatambay malapit sa puno para hindi sila mabulabog. Pero kapag panahon ng pag-harvest, ay naglalagay kami ng mga pagkaing matatamis at nagpapaalam na mag-harvest kami. Kaya wala silang pinipinsala sa amin. Opo, walang problema roon. Kaya ko na iyong arigluhin. Wika pa ni Kulas. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay natapos na ang transaksyon nila ng matanda. Nagkabayaran at nagkapirmahan na rin. Nagpaalam na sila na uuwi. Sabi naman ng matatanda, bahala na kayo sa bahay ha. Bukas na bukas ay luluwas na kami ng Maynila. Hindi na kami makapaghintay na makita ang mga apo namin. Opo, kami na po ang bahala. Sagot pa ni Kulas at Mancio. Abuti nga naman ang ngiti pareho nila Mildred at Fami na mga asawa ni Kulas at Mancio. Pagka-uwi nila sa bahay nila Mildred ay naroon na si Mang Gusting. Sabi pa ni Mang Gusting, "Oh, Kulas, kumusta ka? Tagal nating hindi nagkita ah. Saan kayo galing?" "Bumili po ng lupa na mapagpapatayuan ng bahay dito sa bayan." Magpapatayo ka ng bahay rito? Ang totoo po niyan, hindi lang ako, pati na rin si Tingting at Mildred. Nakabili na nga kami. Magiging magkapit-bahay na kami. Talaga ba? Binabati ko kayo at magkakaroon na kayo ng sarili niyong tahanan. Mildred, magsaing ka na lang ng bago. Kaunti lang ang isinaing namin dahil akala namin hindi kayo uuwi ng tanghali. Marami naman ang ulam dyan. Nag-adobo ako ng maraming pusit. Marami yan dahil 4 na kilo yung pusit na nahuli ko. Tapos, nagsinabaw na rin ako. Sabi naman ni Mancio, ayun no, masarap yun. Mapapalaban na naman ako nito sa kain. Sabi naman ni Kulas, Bay Mancio, siguraduhin mong may sili at kalamansi ha, para pagpawisan tayo habang humihigop ng mainit na sabaw. Abay oo naman Bay Kulas. Hindi pwedeng wala yun. Matik na yun agad. Pumasok na si Mildred sa loob ng kusina at nagsaing ng marami. Habang naroon sina Kulas, Mancio at Fami nakatambay sa shed, sa harapan ng bahay nila Mang Gusting, ay nakita nilang may mga ginang napaparating at umiiyak ang mga ito. Pagkalapit noon ay agad sinabi ng isang ginang, Kulas, tulungan mo kami. Ang mga asawa namin ay kinuha ng mga kulto na taga-Isla Darcena. Sabi naman ni Kulas, paano naman sila nakarating ng Darcena? Ang layo noon dito, di ba? Oo, Kulas, tama ka. 5 silang magkakasama na maliliit na bangka na nagpunta roon dahil naroon ang pahuli ng malalaking tuna. Kaya nakarating sila sa pagitan ng Darcena at Isla ng Medyo. Maayos naman daw ang panahon doon. Maganda rin ang sikat ng araw. Kahit dito nga sa atin ay maganda rin ang panahon, di ba? Pero
Noong makapasok sila sa pagitan ng Darsena at Medyo, ay bigla na lang daw lumaki ang alon. Kahit anong sagwan nila papalabas ay napakahirap raw talaga. Dalawa lang sa kanila ang nakalis. Pero yung mga asawa namin ay kasamang nahigop ng daluyong papalapit sa isla ng Darsena. Kaya sigurado kaming dinukot na sila ng mga kulto na taga roon. Sabi naman ni Kulas, sige po, ganito. Magsiuwi na muna kayo. Susubukan namin mag-imbestiga bukas. Ang hirap magpunta roon ngayon. Biglang dumilim mo. Mukhang may paparating na unos. Wala rin akong bangka. Susubukan ko pang manghiram. Sumagot naman ang isang ginang na may pagtataray. Ha? Bukas pa? Eh baka patay na sila kapag ipinagpabukas nyo pa. Sabi naman ng isa, albularyo ka di ba? Gumawa ka ng paraan. O baka naman nagpapanggap ka lang na albularyo, kagaya ng ibang mga dumadayo rito. Nagpanting ang tenga ni Mancio at napikon sa sinabi ng mga ginang, kaya siya na ang sumagot. Eh kung nagmamadali po kayo, edi kayo na ang pumunta. O di kaya sa pulis kayo lumapit. Di ba sabi nyo, kaso ito ng pagdukot? Trabaho yun ng pulis, di ba? Hindi naman kami mga dipakpak na makakalipad papunta roon. Tao lang din kami na kailangan ng masasakyan papunta roon. Ano, kayo na lang? Mahabang sermon ni Mancio dahil kung makapag-utos ang mga ginang ay parang kung sinong mga bossing na may ipinapasahod sa kanila. Hindi nakaimik ang mga ginang kaya sabi na lang ni Kulas, sige na po, magsiuwi na kayo. Pangako, gagawa ko ng paraan para malaman kung anong nangyari sa kanila. Mahirap mangako na maililigtas ko sila, lalo kung hindi pa naman namin alam kung anong nangyayari doon. Tumango na lang ang tatlong ginang at umalis na. Sabi naman ni Fami, ang bangis mo mag-sermon, Mancio ah. Basag na basag ang tatlong bungangera. Sabi naman ni Mancio, nagsasawa na kasi ako sa mga ganyang tao. Hindi nila alam ang mga paghihirap namin ni Baykulas para lang iligtas sila sa panganib na hindi nila alam. Lalapit lang kapag may kailangan. Tapos kapag natulungan na, ay wala na. Makakarinig ka pa ng hindi magandang mga salita minsan mula sa kanila. Akala mo naman may ibinabayad sila sa amin. Halos buong buhay na nga namin ni Baykulas ay puro na lang pagliligtas sa mga tao. Kaunting respeto naman sana sa amin. Bumuntong hininga naman si Kulas, sabay sabing, tama yung ginawa mo, Bay Mancio. Salamat. Minsan, iyon rin ang gusto kong sabihin sa kanila eh. Nahihiya lang ako na pagsalitaan sila. Mabuti na lang at nariyan ka at handa ako ipagtanggol. Oo naman, Bay Kulas. Hindi lang naman ikaw ang palaging nagbubuwis ng buhay para sa kanila. Ako rin. Lumabas naman si Mildred mula sa kusina na may dalang pitsil na may tubig. Oh, magtubig muna kayo. Pagod at gutom lang yan, kaya mainit ang ulo mo, Mancio. Hayaan mo, tinodo ko na ang paglalagay ng maraming panggatong para mabilis maluto ang sinaing. Tumambay na nga muna sila sa waiting shed habang naghihintay na maluto ang sinaing. Noong maluto na ang kanin ay agad na silang tinawag ni Mildred. Kahit pa umuusok sa sobrang init ang kanin, ay hindi na nila iyon alintana. Tuloy-tuloy lang ang subo nila dahil sa sobrang gutom na talaga. Nakalimutan kasi nila ang oras dahil sa sobrang kasiyahan sa binibili nilang lupa na pagpapatayuan ng kanilang mga bahay. Matapos makakain ay muli silang tumambay sa waiting shed sa labas ng bahay ni Mang Gusting. Nagsalita si Mancio. Ano na sunod nating gagawin ngayon, Bay Kulas? Sabi naman ni Kulas. Kailangan natin maghanap ng karpintero na gagawa ng bahay natin. 2 foreman na ang kunin natin para sabay na silang gagawa sa mga bahay natin. Sila na rin bahala maghanap ng magiging tauhan nila. Sabi naman ni Mang Gusting na naroon sa kabilang kanto ng bahay, nagtatahi ng kanyang lambat. Mancio, sina Paring Luis, puntahan nyo. Foreman yun si Paring Luis. Tapos sa kanya na kayo magtanong kung may kakilala pa siyang ibang foreman
para dalawang grupo ang magkasabay na gagawa sa mga bahay nyo. Sabi naman ni Mancio. Opo kuya. Tara bay Kulas, maglakad-lakad na tayo ng marahan papunta roon para matunawan na rin unti-unti. Wala namang araw kaya ayos lang na maglakad kahit ganitong oras pa. Okay sige, tara. Pagsang-ayon pa ni Kulas at tumayo na rin sila ni Fami. Magkakasabay na nga ang apat na naglakad papunta sa kakilala ni Mang Gusting na isang foreman. Kinahapunan ay nakontrata na nila ang mga karpinterong gagawa para maitayo na agad ang kanilang bahay. Bali 2 foreman nga ang kinuha nila para sabay na gagawin ang bahay ni Kulas at Mancio. Noong ayos na ang pag-uusap ay sabi ni Kulas, Bay Mancio, ngayon na tayo bumiyahe papunta ng Darsena. Ha? Ngayon talaga? Na mukhang may paparating na malakas na unos? Oo, maganda itong ganito para hindi aasahan ng mga kalaban na darating tayo dahil masama ang panahon. Paano tayo makakapunta roon? Sabi naman ni Kulas, di bibili tayo ng bangka. Hindi pwedeng hiram lang kasi hindi ako sigurado kung makakabalik tayo rito dala pa rin ang bangka. Naku bay Kulas, parang kinakabahan ako sa plano mong yan eh. Katulad lang din yan noong panahong bago pa lang tayo kay Tatang Perling. Tapos napalibutan tayo ng maraming pating. Ano naman kung palibutan ng mga pating? Kinain ka ba? Di ba hindi naman? Gamitin mo na lang uli yung sinabi mo dati na huwag kang kakainin dahil makolesterol ka. Baka ma-high blood sila. Mukhang hindi na yun uubra ngayon bay Kulas. Lalo at hindi naman na ako mataba. Hayaan mo na, baka gumana pa rin. Bay Kulas naman eh, hindi ako nagbibiro. Sigurado ang disgrasya natin kung babiyahe tayo ng ganito ang panahon. Sabi naman ni Kulas, kailan ka ba napahamak na kasama ako? Palagi. Buhay ka pa naman hanggang ngayon ah. Hindi pa rin counted yun. Sige na, puntahan mo na si Mang Gusting. Magtanong ka kung may alam siya nagbibenta ng bangka rito. Bibili na natin agad ngayon. Tapos ihahatid mo na natin si Fami sa amin. Saka tayo tutulak papunta ng Isla Darsena. Sige na nga. Ano ba yan? Kita nang may paparating na bagyo eh. Tila nag-aalalang sagot ni Mancio at nagtungo na sa likuran ng bahay kung saan naroon si Mang Gusting. Ilang saglit pa ay bumalik na si Mancio. Meron daw pa Kulas. Di magdala ka ng pera. Babayaran kita kung magkano natin mabibili ang bangka. Pumasok nga si Mancio sa loob ng bahay. Pagkalabas ay may dala ng pera. Nagtungo na nga sila sa nasabing mangingisda na magbebenta ng bangka. Makalipas lang ang 20 minutos ay bumalik na ang dalawa. Pinuntahan nila si Fami na naroon sa kusina kasama si Mildred. Fami, tara na, ihahatid na kita sa atin. Tapos, saka kami pupunta ni Mancio sa Darsena. Sabi naman ni Fami, sigurado kayo? Ngayon talaga kayo pupunta doon? Mukhang papabagsak na ang malakas na ulan eh. Sabi naman ni Kulas, oo, magandang panakip iyon para hindi kami makita ng mga kalaban. Sa islang iyon. Kung maganda ang panahon, ay baka malayo pa lang kami ay kita na nila kami agad. Okay, sige. Paano Mildred? Uuwi na ako ha? Okay, sige Fami. Sumakay na nga silang tatlo sa isang katamtamang laki ng bangka na nabili nila Kulas. Kakasya naman roon ang 10 tao at makakatakbo pa ng maayos. Kaya kung dalawa lang sila ni Mancio papuntang Darsena, ay walang dapat ipag-alala. Basta't marunong lang ang magmamaniobra ng timon sa pagmamaneho. Si Mancio na ang nag-operate noong bangka at tinungo na nila ang likuran ng isla para ihatid si Fami. Pagkarating doon ay sabi ni Mancio, alabay, nakalimutan ko magdala ng baon na tubig at merienda natin. Okay sige. Saglit lang, kukuha na rin ako ng tubig at makakain natin. Pagkarating nga nila Kulas at Fami sa bahay ng kanyang biyanan, ay naabutan nila si Aling Fatima na nagluluto ng puto na kamuting kahoy. Nay,
Pahingi ako ng dalawa nito ha. Ibabaon namin ni Mancio. May iimbestigahan lang kami sa Darsena. Ha? Sa Darsena? May paparating na onos ha. Kaya na po namin iyon. Malaki naman ang bangka na dala namin. Okay, sige. Mag-iingat kayo ha. Kumuha ka na lang ng tubig na babaunin nyo at ipaglalagay ko kayo ng puto sa Tupperware. Okay po, Nay. Salamat. Sagot ni Kulas. Noong makakuha na ng pagkain at tubig, ay bumalik na rin agad si Kulas sa bangka at tumulak na sila ni Mancio patungo sa isla ng Darsena kung saan sinasabing naanod ang 3 bangka ng mga mangingisda. Nakakasampung minuto pa lang ang kanilang takbo ay talagang naging masungit na ang panahon. Malalaki ang alon, malakas ang hangin at ulan, kaya basang-basa na kaagad pareho sina Kulas at Mancio. Umabot rin ng 1 oras mahigit ang kanilang biyahe, gawa ng sama ng panahon. Noong malapit na sila ay medyo mahina na rin naman ang ulan. Kumalma na kaunti ang alon. Pero nagulat si Kulas dahil bago pa sila tuluyang makalapit sa islang iyon ay bigla namang nawala. Ha? Paano yun nangyari? Tanong ni Mancio. Mukhang may babaylan nga silang kasama sa isla na yan. Naramdaman nila tayo agad kahit pa maulan kaunti. Anong gagawin natin, Bay Kulas? Di, diretsuhin mo lang kahit hindi natin nakikita ang isla. Sigurado namang babangga tayo sa kabatuhan. Ibig sabihin noon, naroon na tayo. Natatandaan mo naman ang lokasyon ng isla, di ba? Ilihis mo lang kaunti sa gilid. Sigurado akong 15 to 20 minutes lang ay mararating na natin ang dalampasigan. Kaya humanda na tayo sa pagtalon dahil siguradong wasak ang bangka na ito. Sabi naman ni Mancio. Ayos ah! 1 oras pa lang mahigit mula nang mabili natin ang bangka na ito. Mawawasak na agad. Ganun talaga ba, Mancio? Paano tayo makakabalik ng isla na Ranho? Di lalangoy. Ayan ka na naman, Bay Kulas eh. Puro ka biro. Ha? Sino ba nagsabing nagbibiro ako? Ewan ko sa'yo, Bay Kulas. Huwag muna tayo mag-usap. Ilalagay ko na muna itong puto sa backpack para siguradong kahit saan tayo mapadpad may pagkain tayo at tubig. Wika ni Mancio at inilagay ang puto na naka-Tupperware sa backpack. Tapos iyong tubig ay tinalian, saka itinali sa kanyang bewang. Ilang saglit pa ay nakita nilang may napakataas na tsunami na papunta sa kanilang direksyon. Sabi ni Kulas, Bay Mancio, kapit lang muna sa bangka ha, huwag kang tatalon, kumapit ka maigi. Kaya napapikit na lang sila pareho noong humampas na sa kanila ang napakalaking alon na nagpataob ng kanilang bangka. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 320. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.